Okay mga kaabi, meron na naman akong bagong tanggap dito, isang electric generator. Ito yung ABR niya, and also ito yung brand niya, Nito Power PR688DB. Bale, pinuload ko yung ABR ng alternator niya kasi walang lumalabas na kuryente doon sa outlet ng generator. Request na may-ari kung magagawan pa ng paraan ito, kaya ang ginawa ko, sabi ko pull out ko sir kasi mahirap bakbakin nga ito dahil nababalutan ng silicone. Ito nga, inangat ko na siya, ayan o. Nakita ko dito, nag-cold solder yung mismong regulator niya, yung power regulator, ayan o. Umangat yung mga hinang. So ayan, yan yung heatsink ng ayun yung power transistor niya. Siya mismo yung pinaka main out nung regulator niya. Ayan, mga nakaangat yung hinang. So to try ko munang i-resolder to para masubukan uli kung baka dahil lang sa nag-angat tala yung mga hinang niya kaya ayaw gumana. Ito isinom ko para makita ko mabuti. Ayan o. Ayan o, kita nyo o. Umangat yung mga hinang nito ng driver ng power transistor. Ayan, yan yung driver eh. Then ito yung power transistor. Ayan o, puro angat siya o. So kaya siguro walang output yung niya, wala siyang out ng kuryente. Then ito mga kapastor na ito, yung bloated na yan, papalitan ko na rin yan. Okay, ito ikinabit ko na yung ABR do sa alternator. Ayan, tinitesting ko na. Ayan, meron na siyang output na kulang-kulang 200 volts. Ayan yung alternator niya. So ito yung extension ikinabit ko. Ayan, dito nakasaksak yung electric fan. Ayan. Ayan yung electric fan. So malakas din siya. Ayan. Dito nakakabit yung ABR na ginawa ko dyan sa loob ng alternator. Bali automatic yung silinyador niya. May sensor siya. Pag bumaba, paanda rin niya ng itataas niya yung silinyador ng makina para tumaas din yung output ng alternator. Okay, tinry kong isaksak sa kabila. So ayan, tuloy-tuloy pa rin siya. Ayan, meron pa rin siyang output. Ayan o. Pero maya-maya mamamatay din yan. Ayan, namatay na nga o. So nawala yung output niya. AC output, nawala na. Kasi bumigay pala uli yung ABR na ni-repair ko. Nung binuksan ko siya, nag-overheat siya. So talagang kailangan palitan ng buo. After ng mga ilang minuto ko tinesting, nawala yung output voltage niya, kaya ito babaklasin ko ulit yung ABR. So ito yung ABR na ni-repair ko. Yan, babaklasin ko ulit siya para makita kung ano nangyari. Ayan o. Ayan, nag-overheat yung heatsink nung power regulator. Yan yung hininang ko na na power transistor. Ayan o, mainit siya nung hinipo ko. Nag-overheat eh. Ha? Nag-overheat. Hindi pa lang isinaksak, generator, motor yung sinasaksak ko dyan. May sira pa to boss. Ayan, nalusa yung silicone na dinikit ko sa power transistor. Sa sobrang init siguro ng heatsink. And also inanapan ko yung power transistor na yan sa raon, wala talaga akong makita. Kaya sinuggest ko na sa may-ari na palitan ng bagong ABR ito. Ito, pinicturean ko uli yung connection ng brush niya. Kasi papadala ko sa may-ari itong assembly ng ABR para mahanapan niya. Okay, after ilang weeks, tinawagan uli ako ng may-ari. Nakabili na daw sila ng ABR. Almost 2.5 yata ang bilhin nila ng assembly ng ABR. So ito ikakabit ko na. Ayan o.
Ito yung bagong assembly. Ayan, ang linis niya. So, mahal din ang pagkabili ng may-ari. Nga pala yung alternator. Ayan o. Yan yung mismong pinaka, niya, nagbibigay ng kuryente. Or kumbaga, yan yung pinaka-dynamo. Bali, papaikutin lang ng makina yan. Then, magge-generate siya ng AC output. So dito tinest ko muna lahat ng outlet kasi baka mamaya merong grounded ito kaya nasisira yung ABR. So wala naman siyang grounded. So ito ikakabit ko na itong bagong ABR. So guys, ang trabaho ng ABR, ibig sabihin ng ABR, automatic voltage regulator. Pagka sira ito, wala talaga siyang lalabas sa kuryente. Kasi hindi siya magbibigay ng magnetism para mag-generate ng kuryente. Kaya, ang history pala nito, kaya nagkaganito ito, kasi itong generator na ito, ginagamit doon sa Tanay. Yung may-ari kasi, meron siyang rest house doon sa Tanay, pero bagong bili niya lang yung lupa na yon. So, yung lugar na yon, yung location na yon, walang kuryente. Kaya ginagamitan niya nitong generator. Noong nakaraang bagyo yata na Karing ata yun, bali ang tumatao lang kasi doon yung buoy. So meron silang water pump doon na dito nakakabit. So yung water pump nabasa siya. And then nung before ko gawin tong generator, pinagawa muna sa akin yung water pump kasi nangamoy daw. Bali dinala nila dito sa Project 8 dito sa bahay nila. Nung tinest ko ngayon water pump, shorted nga, basa yung loob ng motor. And then yung water pump na yun, dito nakasaksak sa generator na ito. Kaya yung ABR niya nasira dahil shorted yung niloload nila na water pump. Kaya bukod dun sa water pump na nasira, pati itong generator nasira. Kaya nagtataka sila bakit nawala ng output ng generator. Hindi naman daw ito yung nabasa kasi meron siya, nakakulong siya sa meron siyang pinakabahay. Pero yung water pump nandun sa labas, open. So pinaliwanag ko kay sir na kaya nasira itong generator nyo dahil yung niload nyo shorted. Then yung water pump na shorted kasi nung tinest namin dito sa bahay nila, dito sa Project 8, pumutok nga siya, pumuputok, nag-i-spark yung low. Kaya sabi ko, shorted talaga yung motor. Kaya yung generator niya nasira rin. So ayan, nakamount na yung ABR. Kakabit ko na lang yung brush niya. May brush pa, ayan yung brush niya. Oh, na nakakonect dun sa may stator nung rotor nung alternator. Yan. Malakas din tong generator na ito kasi ang kinakabit na dito yung water pump nga. And also nung ginawa daw nila yung bahay doon, dito rin daw nila niload yung welding machine. Kayang-kaya nga nitong generator na ito. Okay, kakabit ko na yung brush niya doon sa may papunta sa rotor para magkaroon ng connection. Kasi yung rotor nito may winding din. At yung ABR doon nakakonect sa rotor para mag-generate siya ng magnetism. And also pag nag-generate siya ng magnetism, magkakaroon siya ng AC output. So kung sira itong ABR, mawawala yung magnetism niya. Bali ang maging output niya masyadong mababa, mga almost 3 volts AC lang. So hindi gagana, kaya napaka-importante nitong ABR. Bali yun ang pinakasintomas nito. Pag minasukat kayong less than 3 volts, ibig sabihin sira yung ABR nyo. Kung ba, umaandar na may makina pero wala siyang output, so check nyo yung output niya kung bagsak yung voltahe niya. Ibig sabihin sira tong ABR. So ang gagawin nyo lang, tanggalin nyo yung ABR, checkin nyo. Tingnan nyo, katulad nito may cold solder nga. Kaya nagko-cold solder pala dahil nga nag-overheat yung power transistor. So tinry ko nga rin i-repair itong ABR.
Nung ibinalik ko, gumana naman siya dahil nakapagpaandar pa ako ng electric fan. So talagang ibig sabihin ito talaga ang sira, pero hindi rin nagtagal kasi nga kaya pala nagko-cold solder yung power transistor niya kasi nag-overheat pala yung ABR. So ibig sabihin yung power transistor may tama na rin talaga, may leak na siya kaya nag-overheat. So kaya dito sigurado na ako na ABR lang ang sira nito. So nung sinuggest ko na papalitan sa may-ari ng buo kasi mahirap na i-repair tong lumang ABR niya. Okay, double check ko na uli kasi matagal to na stock bago ko tinawagan uli ng may-ari. Siguro mga mahigit 3 linggo. So nakalimutan ko na yung niya, yung setup niya kaya chinecheck ko mabuti kung tama yung kabit ko. Sila na kasi ang pinabili ko na ABR. Nahirapan silang maghanap kaya natagalan silang nakabili nito. Okay, testingan na namin to ni Bosani. Napapalit na ng bagong ABR. Ito. Ayan o. So, testingan na namin ngayon. Pinawala yung susi. Ayan siya. Ayan, chinecheck muna ni boss yung carburador kasi parang hindi daw bumababa yung gasolina na i-off yata nila doon sa carburador yung niya. Kaya chinecheck muna nila. Ano? Gusto ka na boss? Ayan, meron na uli siyang output na almost 200 volts. So tumataas na yan pagka may load na talaga. Pero dahil sa may ABR, hindi siya mag-i-exceed ng 240 volts. Okay, thanks for watching.